Alam mo ba bro, minsan kaya hindi interesado ang isang babae sa'yo ay hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil masyado mong pinapakita na gusto mo siya. Ang sikreto, huwag mong habulin. Ang totoong paraan para maghabol ang babae ay hindi sa pamamagitan ng effort na sobra, kundi sa pamamagitan ng tamang mindset at kilos na magpapaalala sa kanya na ikaw ang catch. Kadalasan, kapag ang isang lalaki ay ramdam na hindi interesado ang babae, instinct niya ay gawin ang lahat para makuha ang atensyon nito. Mag-chat lagi, magpakabait sobra, magbigay ng regalo, o kaya naman maghintay ng oras para mapansin. Pero bro, tandaan mo ito. Ang sobrang effort ay hindi laging nakakakuha ng interes. Sa totoo lang, madalas ito pa ang dahilan kung bakit lalo siyang lumalayo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga mindset at kilos na dapat mong gawin kapag nararamdaman mong hindi interesado ang babae. Hindi ito manipulative, hindi rin ito laro-laro. Ang approach na ito ay nakabase sa psychology at sa principles ng Stoicism. Kasi kung may isang bagay na hindi mo dapat ibigay ng sobra, yun ay ang validation. Ngayon hatiin natin ito sa ilang malalalim na punto. Siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo kasi baka dito mo lang marirealize kung bakit hindi effective ang strategy na ginagawa mo dati. Move 1. Tigilan ang habulan. Ibalik ang focus sa sarili. Bro, ito ang unang bagay na kailangan mong tandaan kapag ramdam mong hindi interesado ang babae. Huwag kang habol ng habol. Alam ko, madali lang sabihin pero mahirap gawin lalo na kung gusto mo talaga siya. Pero isipin mo, ang tao ay likas na curious at naa-attract sa bagay na mahirap makuha. Kapag masyado mong pinapakita na available ka palagi, nawawala ang misteryo, nawawala ang thrill, at nawawala ang respeto. Psychology side nito. Ang sobrang atensyon at validation na ibinibigay ng isang lalaki, lalo na sa babae na hindi naman gumagawa ng effort pabalik, ay parang libreng pagkain sa isang buffet. Sa una, nakakatuwa, pero kapag unlimited na at walang effort para makuha, nawawala yung value. Ganon din sa dynamics ng attraction. Stoic perspective. Bilang isang lalaki, hindi mo hawak ang emosyon at reaksyon ng babae. Ang hawak mo lang ay sarili mong kilos at mindset. Kapag pinilit mong kontrolin kung ano ang mararamdaman niya, lalo ka lang magiging alipin ng validation. Pero kung pipiliin mong ibalik ang focus sa sarili career mo, katawan mo, passions mo, unti-unti niyang mararamdaman ang shift. Real talk scenario, isipin mo ganito. May dalawang lalaki. Yung isa araw-araw nagme-message ng kumain ka na. Kahit hindi nare-replyan, lagi siyang nagvo-volunteer, laging available. Yung isa once in a while lang mag-message. Pero busy siya sa goals niya. May ginagawa siya, may mga kaibigan siya, may sariling mundo. Guess what bro? Mas may intriga yung babae dun sa pangalawa. Hindi dahil mas gwapo siya o mas mayaman, kundi dahil may sense of independence at hindi siya desperado. At ang babae, naturally, nagiging curious at nafa-fall sa energy ng isang lalaking hindi nakatali sa kanya. Ano ang dapat mong gawin? 1. Limitahan ang sobrang effort na hindi binabalik. Kung hindi siya nagre-reply, huwag kang mag-flood. 2. I-redirect mo yung energy mo sa sarili mong growth. Mag-gym, magbasa, magtrabaho sa goals. 3. Tandaan, hindi mo kailangang ipakita sa kanya na wala kang pake. Ang point ay mas inuuna mo yung sarili mo kaysa sa approval niya. Resulta, habang mas ini-ignore mo yung impulse na habulin siya, mas napapansin niyang iba ka sa karamihan ng lalaki. Kasi halos lahat, pag hindi interested ang babae, nagiging alipin agad. Ikaw hindi. At dun nagsisimula yung attraction. Move 2. Mastery of silence and space. Bro, isa sa pinaka-underrated pero powerful na galaw pagdating sa babae ay ang katahimikan at space. Minsan, mas malakas ang impact ng hindi mo ginagawa kaysa sa ginagawa mo. Ganito kasi yan. Kapag ramdam mo na hindi siya interesado, natural instinct ng karamihan ng lalaki ay bumawi sa effort. Mas madalas mag-message, mas nagpaparamdam, mas nagpupumilit. Ang ending, nawawala yung respeto at lalo siyang lumalayo. Pero kung baliktarin mo, kapag hindi mo siya tinakbo, kapag binigyan mo siya ng space to breathe at hindi mo kinokontrol ang narrative, doon mo makikita kung meron ba talaga siyang value na maibibigay pabalik. Psychological angle. Tao tayo na naturally naghahabol sa nawawala kapag hindi ka agad nagre-reply. Kapag hindi ka palaging nandyan,
Nagsisimula siyang magtanong, bakit parang hindi siya affected? Ano kayang ginagawa niya? May iba na kaya siyang pinagtutuunan ng pansin? Yung mga tanong na yan bro, yun ang nagbabalik ng intrigue. Kasi instead na ikaw ang naghahabol, siya na ang nag-iisip tungkol sa'yo. Stoic perspective, silence is power. Kapag marunong kang tumahimik, pinapakita mo na hindi ka alipin ng emosyon. Pinapakita mo na may disiplina ka. Ang tunay na malakas na lalaki, hindi kailangan sumigaw o maghabol para marinig. Tahimik pero may presence. At yun ang nagiging magnetic sa mata ng babae. Practical tips. 1. Controlled replies. Hindi ibig sabihin na ghosting, pero wag mong sagutin agad lahat. Bigyan ng oras. Let her wait sometimes. 2. Don't explain too much. Kapag tinanong ka kung bakit busy ka, simple lang sagot. May ginagawa lang ako, hindi mo kailangang idetalye. 3. Physical space. Kung lagi kayong magkasama, subukan mong mag-focus sa ibang bagay o ibang tao. Kapag bigla kang nawala kahit sandali, mas na-appreciate yung presence mo kapag bumalik ka. Real talk story. May tropa ako dati. Sobrang habol siya sa nililigawan niya. Halos araw-araw nandun sa bahay ng babae. Halos wala ng sariling oras. Guess what? Nawala yung interest ng babae. Pero nung nag-shift siya, nag-focus sa work at gym, biglang yung babae naman ang naghahanap sa kanya. Bakit? Kasi nagkaroon ng imbalance. Biglang may silence at space na nagbigay ng mystery. Resulta, kapag natutunan mong i-master ang silence at space, hindi lang babae ang maa-attract sa'yo. Pati ibang tao mapapansin na may respeto ka sa sarili mo. At sa dynamics ng attraction, yun ang nagiging game changer. Move 3. Build unshakable confidence. Bro, kung may isa lang akong pipiliin na pinaka-turning point sa buhay ng isang lalaki pagdating sa babae, yun yung confidence. Hindi yung fake na yabang, hindi yung pilit na pagpapakita ng tapang, kundi yung tahimik na kumpiyansa na nakaugat sa loob. Ganito kasi yan. Kapag nararamdaman ng babae na hindi ka sigurado sa sarili mo, kahit anong effort mo, kahit gaano ka ka-sweet, wala. Kasi ang babae naturally humahanap ng leader, ng matatag, ng lalaki na kaya niyang pagkatiwalaan emotionally. Kung ikaw mismo alanganin, paano siya magiging sigurado? Difference between confidence and arrogance. Confidence is calm. Alam mong kaya mong dalhin sarili mo kahit saan. Arrogance is noisy. Parang kailangan laging ipagyabang. Ang babae madaling makabasa niyan at mas na-attract sila sa lalaki na hindi kailangang ipagsigawan ang worth niya. Stoic angle. Sabi ng mga Stoic, the man who conquers himself is greater than he who conquers 1,000 men in battle. Kumbaga, ang tunay na confidence, hindi nakadepende sa likes, sa approval ng iba o sa babae mismo. Ang lakas mo nanggagaling sa discipline, sa values at sa pagkakilala mo sa sarili mo. Practical tips to build confidence. 1. Body language. Tumayo ng diretso. Ayusin ang postura at wag laging nakayuko sa phone. Kahit simpleng galaw, nagpapakita ng presence. 2. Voice control. Hindi kailangang malakas, pero dapat steady. Yung tipong may bigat pag nagsalita ka. Hindi yung parang laging nag-a-apologize. 3. Pursue mastery. Kapag meron kang skill na pinapanday mo career fitness, hobby doon nang gagaling ang natural na confidence. Hindi mo kailangang ipagyabang ramdam ng iba. 4. Detach from outcome. Hindi lahat ng babae magugustuhan ka at that's fine. Kapag tanggap mo to, nagiging mas relaxed ka. At ironically, dun sila mas naa-attract. Real talk scenario. Isipin mo may dalawang lalaki. Yung isa, sobrang effort. Binibigay lahat sa babae. Lagi siyang available pero insecure. Yung isa, chill lang. Ginagawa ang trabaho niya. Nagfo-focus sa goals. Pero pag nandun, present at solid. Alam mo kung sino pipiliin ng babae? Yung may unshakable confidence. Kasi yun ang nagbibigay ng sense of security at attraction. Psychological effect. Kapag confident ka, naglalabas ka ng non-verbal signals na nagsasabing, I can handle life. At kahit hindi ka pinapansin sa una, over time, yung presence mo nagiging magnetic. Bottom line, confidence isn't about impressing her. It's about knowing you don't need to. Kapag napatunayan mo na kaya mong mabuhay at maging masaya kahit wala siya, ironically, dun siya mas nahuhulog. Move 4. The power of indifference. Bro, ito na siguro yung isa sa pinaka-misunderstood pero pinaka-effective na galawan indifference.
Simple lang ibig sabihin yung kakayahan mong hindi maapektuhan o hindi maging alipin ng emosyon tuwing hindi siya interesado o hindi siya nagbibigay ng effort. Real talk, karamihan ng lalaki, pag hindi pinansin ng babae, automatic na nagpapanik. Bakit kaya? May mali ba sa akin? Kailangan ko sigurong mag-chat ulit, baka busy lang siya. At doon na nagsisimula yung endless cycle ng habulan. Pero ang lalaking may power of indifference iba. Kung hindi siya pinapansin, hindi siya natitinag. Kung hindi nag-reply, hindi siya nagmamakaawa. Instead, chill lang, tuloy sa routine, tuloy sa goals. Psychology behind indifference. Bakit effective ito? Kasi yung indifference, hindi coldness. Hindi mo siya inaaway, hindi ka rude. Pero pinapakita mo na ang value mo, hindi nakatali sa kanya. At once na maramdaman ng babae na hindi ka desperado, nagkakaroon ng curiosity at respect. Kumbaga parang may energy na nagsasabing, gusto kita. Oh, pero hindi mo hawak ang mundo ko. Stoic wisdom. Ang mga stoic laging nagtuturo ng detachment. Hindi mo hawak ang emosyon ng iba, ang sitwasyon o kung gugustuhin ka ba niya. Ang hawak mo lang, sarili mong kilos at reaksyon, kaya kung pipiliin mong maging indifferent sa rejection o cold treatment, panalo ka. Kasi hindi mo hinayaan na sirain ng external events ang internal peace mo. Practical ways to practice indifference. 1. Stop over-texting. Kung hindi nag-reply, huwag kang magpadala ng 10 follow-up. Mas okay pa nga na hayaan mo siyang mag-initiate minsan. 2. Maintain your routine. Kung may gym ka, may trabaho, may passion project, huwag mong i-drop lahat para lang mag-adjust sa kanya. 3. Detach from outcome. Kahit mawala siya, kaya mong magpatuloy. 4. Respond, don't react. Kung bigla siyang nag-ignore, huwag mong sabayan ng rant. Chill lang. Sagutin kung nagparamdam pero huwag overhype. Real talk scenario. Isipin mo may babae na sinubok kang i-test. Hindi siya nag-reply ng 3 araw. Yung insecure na lalaki, malulugi magfa-flood ng chat, tatawag pa o worse magagalit. Pero yung indifferent guy, tuloy lang sa buhay. Pagbalik ng babae parang walang issue. And guess what? Mas maiengganyo siya sa taong hindi bumigay sa test niya. Psychological effect on women. Indifference creates mystery. Kapag hindi nila makita na natitinag ka, nagsisimula silang magtanong, ano bang meron sa kanya? Bakit hindi siya affected? At sa paghahanap nila ng sagot, mas lalong lumalalim ang attraction. Bottom line, indifference isn't about not caring at all. It's about caring in the right measure. Gusto mo siya pero hindi ka alipin ng desire mo. At yan bro, isa sa pinakamalakas na paraan para baligtarin ang sitwasyon. Move 5. The aura of mystery. Bro, kung may isa pang killer move na hindi mo pwedeng balewalain, ito yung mystery. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng tao, lalo na babae, naturally curious. At once na hindi ka nila mabasa ng buo, lalo silang naiengganyo na alamin pa kung sino ka talaga. Real talk muna. Karamihan ng lalaki sobrang open book. Lahat sinasabi, lahat dinidetalye kung saan pupunta, sino kasama, anong ginagawa. Sa una, mukhang honest at sweet. Pero over time, nawawala yung excitement kasi wala nang bago, wala nang thrill. Ang babaeng naintriga ay yung babaeng nagtataka, ano kayang nasa isip niya? Bakit parang hindi ko siya fully makilala? Psychology behind mystery. Mystery works because it activates the imagination. Kapag hindi mo agad binigay lahat ng impormasyon tungkol sa'yo, siya na mismo ang mag-iisip. At guess what? Madalas, yung imagination niya mas malakas pa kaysa sa reality. Yun ang dahilan kung bakit mas na-excite siya. Mas na-hook siya kasi hindi ka predictable. Stoic perspective. Sa Stoicism, may tinatawag na self-mastery at discretion. Hindi lahat ng bagay ay dapat ilabas. Ang marunong magtago ng ilang bahagi ng sarili, hindi para mangloko, kundi para protektahan ang sariling essence. Ganito rin sa babae. Ang lalaking may mystery, parang libro na hindi mo agad maubos basahin. Lagi kang babalik kasi laging may bago kang nadidiskubre. Practical ways to build mystery. 1. Don't overshare. Kapag may tinanong siya, sagutin mo pero huwag mong idetalye ng sobra. Leave some gaps. 2. Have your own world. Yung tipong may hobbies ka. May ginagawa ka na hindi niya alam lahat. Para may mga bagay na gradually lang niyang madidiskubre. 3. Be unpredictable. Hindi ibig sabihin maglaro ka, kundi huwag kang sobrang routine. Surprise her in ways she doesn't expect. 4. Guard your emotions.
Hindi kailangan lahat ng nararamdaman mo i-broadcast. Ang control at subtlety mismo nagdadagdag sa aura mo. Story time. May kakilala ako. Hindi siya gwapo pero laging tinatanong ng mga babae, ano bang meron sa kanya? Bakit? Kasi hindi siya madaling basahin. Hindi siya agad nag-open up ng sobrang personal details. Pero kapag nag-share siya, laging malalim at may sense. Yun ang nagbigay sa kanya ng mysterious charm na parang nakaka-addict. Effect on attraction. Mystery creates chase. Kapag hindi ka fully available, hindi ka fully predictable, nagiging puzzle ka. At alam mo naman ang nature ng tao, gusto laging masolve ang puzzle. Kaya habang mas marami siyang iniisip tungkol sa'yo, mas lalo siyang nai-engage emotionally. Bottom line, kung gusto mong babae ang maghabol sa'yo, huwag mong ibigay lahat agad. Let her discover you little by little. Kasi sa dulo, bro, mystery is not about hiding. It's about keeping her excited to know more about you. Bro, kung umabot ka dito sa dulo ng video, ibig sabihin lang nun may nakuha ka talaga. Kasi aminin natin, hindi lahat ng lalaki may patience para makinig ng ganito kahabang usapan. Pero ikaw, nanatili ka hanggang dulo. At ibig sabihin yan, seryoso ka sa growth mo bilang lalaki. Ngayon, balikan natin sandali. Pinag-usapan natin yung 7 galawan na pwedeng magbaligtad ng sitwasyon. Kahit pa sa una hindi siya interesado. Nandyan yung mastery of self-respect. Silence and space, unshakable confidence, indifference, purpose, emotional control, at syempre yung aura of mystery. Lahat ng yan hindi instant magic trick. Hindi ito tungkol sa panluloko. Hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sarili mong masculine frame. Isang presensya na natural na, hinahabol at nirerespeto ng babae. Kaya kung may isang bagay na gusto kong tandaan mo, bro, ito yon. Lahat ng galawan na to, nagsisimula sa'yo. Walang shortcut, walang sikreto na magic line o pick-up trick. Ang tunay na power, nasa disiplina, mindset at consistency mo. At kung nagustuhan mo yung breakdown natin dito, gawin mo akong pabor. I-like mo itong video, mag-subscribe ka sa channel at i-hit mo yung notification bell. Bakit? Kasi dito, bro, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa babae. Nag-uusap tayo tungkol sa philosophy, sa stoicism, sa psychology ng attraction, at sa pagiging high-value man. Kung gusto mong patuloy na matuto ng ganitong klaseng insights yung hindi lang pampakilig, kundi pangbuo ng character at mindset, dapat lagi kang updated. At kung may tropa ka na alam mong makikinabang dito, i-share mo rin sa kanya. Malay mo, siya yung nangangailangan ng ganitong payo ngayon. At syempre, gusto ko ring marinig ang thoughts mo. Anong move ang pinakatumama sa'yo? Ano sa tingin mo yung kailangan mong i-apply agad sa buhay mo? I-comment mo sa baba. Hindi lang para sa akin, kundi para makatulong din sa ibang lalaking makakabasa ng comment mo. So again bro, maraming salamat sa oras at tiwala. Tandaan mo, ang tunay na lalaki hindi naghahabol, siya ang hinahabol. At kung kaya mong i-master yung mga prinactice natin dito, hindi lang babae ang maghahanap sa'yo pati opportunities, respeto at success mismo, kusa silang lalapit sa'yo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Stay disciplined, stay grounded, at huwag mong kalimutang laging piliin ang sarili mo.